Megalagkara guys, nadali ang isang tulay dyan sa Maryland, USA ng isang container ship na pag-aari ng Singapore. Ang pangalan ng barko ay Dali. Yan. Sayang guys kasi nga yung tulay na yun ay isa sa pinaka mahaba na truss bridge, diba? Continuous truss bridge sa buong mundo dyan sa Patapsco River, Maryland, USA. Kaya naman ay meron tayong pahula guys about sa nangyaring paano nabangga yung tulay dyan sa Maryland, USA ng isang cargo ship o dambuhalang cargo ship nang dahil daw ito sa error. Okay? Error. Ibig sabihin, kapag sinabi natin error, it's either human error or mechanical error. Ayun. So, meron tayong pahula for Chikas 1,500. Sana may manalo na. One word. Tagalog about sa error or sa Tagalog ay pagkakamali. Okay, sana may manalo dyan. Galingan nyo habang kinakalap ko pa ang mga ibang detalye ng ating pag-uusapan. Ayon sa aking mga na-search na kalap dito sa Facebook. Sa Facebook, may nag-ulat, may nag-news o kaya mga komentaryo ng mga marites na aking nabasa. Yung tulay na dyan ay nasa 47 years old, if I'm not mistaken, kasi ginawa yung tulay na yan noong 1977. So, 1977 less 2004. Tama ba? 47. O, bahala na kayo mag-compute dyan. Okay? Kasi yung aking pagbabalita sa inyo dyan ay may kinalaman sa error. Doon kayo mag-concentrate sa error. Okay? Plus error. Okay? Dahil dyan sa bridge na yan, Francis Scott Key Bridge. Yun yung kanyang pangalan. Francis Scott Key Bridge. Kunwari, example ko ano? Example, kung bakit nangyari yon. Dito dapat lulusot yung barko, yung malaking barko. Ganyan nga, ganyan. Dito dapat lulusot. Sa may arko niya, di ba? Yung may poste dito. May poste dito. May poste dito. Ang problema, ang binangga ng barko ay yung poste, hindi dito sa gitna ng dalawang poste dapat lulusot yung barko dito sa gitna. Hindi dito mismo sa poste, siyempre. Yung pilot or poste, ang tawag para dyan ay pilot. Ano, akala ko pa naman ay yung piloto ng eroplano. Ang tawag pala ng poste sa mga bridge dyan, tulay sa dagat ay pilot. O, diba? May natutunan tayo. Napasal tuloy ako. May nababasa ako, pilot. Captain, ganun. Blame the pilot, sinasabi nila. Yung pilot pala is poste. Yung captain ng barko. O, diba? Another knowledge natin yan. Okay? So, continue natin yung illustration or sketch. Dapat dito sa gitna, between yung dalawang poste, dito siya lulusot dito sa gitna. Ang nangyari, nagkaroon siya ng error. Yan, binangga niya yung nasa poste dito. Kaya siyempre, yung lakas ng impact ng higanting barko na yan, nung binangga niya yung poste dito, siyempre natumba. Itong mga support na sa taas, hindi nagkakon na rin yan, nagiba yung dalawang poste natumba, bahagi ng tulay, nawasak, ano. Ang problema, merong mga sasakyan na nahulog.
may nahulog na sasakyan. So, ang may error dyan, bakit hindi sila nagkaroon ng traffic, di ba? Dapat nung nagbabantay ng tulay, nakikita niya yung mga sasakyan. Stop kayo dyan kasi meron paparating na disgrasya. Dapat kasi nga yung pagtawid ng barko dyan sa ilalim ng tulay, meron nakamonitor sana. May nakamonitor. Ayan. Sa akin pa lang, again yung aking sinasabi ay base lang sa aking mga nababasa. Disclaimer this is only my personal knowledge. Ayan. Ituloy natin. So kung sana may, kunwari ito yung kulay yan yung kulay. And then may nagbabantay dito sa kulay. Masasalpak na itong poste na to, dapat yung nagbabantay dyan sa poste, sa tulay, kung meron mang traffic, may, ang tawag dun sa nagbabantay dun, traffic enforcer ba? Dapat in-stop niya yung mga sasakyan. Kasi, before that happened, may malaking truck na lumampas. Buti nakalampas pa yung nakita ko sa video. Nakalampas pa sa bridge mismo yung truck. Mabilis siyang tumakbo, bilis, ganun. Kung hindi, kasama sana sa casualty na nahulog. Yung nahulog is mga kotse, yan po. Ang maganda lang is less than 7 yata ang nawawala, missing. At isa ang sugatan. Unlike sa nangyari dyan sa atin, sa Pilipinas, 17 yung casualties, Ayan, sige. Tapos ngayon, dito na tayo, mag-move na tayo dito sa pinag-usapan natin dyan sa Francis Scott Key Bridge dyan sa Maryland, USA. Pinangga ng Dali Cargo Ship. Ang Dali Cargo Ship noong 2016 ay nasangkot na naman. Yan, nasangkot na naman. Diyan naman sa Belgium. Sumadsad doon sa Pantalan. Pero ang sabi nila, ayon sa investigasyon, human error yung dahilan, human error. Ibig sabihin, pag human error, ano ba yung mga example ng human error? Sa ating mga Pilipino, pag sinabing human error, pag may nagbanggaan na dalawang sasakyan, it's either yung driver ay laseng, o diba? Yun yung human error. Bakit ka nagmamaniho na under the influence of liquor or alak? Huwag kang magmaniho. That is human error, kapabayaan. Okay, kapabayaan. So, yan. May idea na kayo, guys. Okay. Kapag sinabi naman natin technical error, technical error, mechanical error. Technical error naman yung nagbabasketball. Technical shit, foul, triple shoot, technical error. Kasi nga, ay ang pag sa basketball, sige, mamaya tayo sa mechanical, kunwari sa basketball, tinatawag na technical error, yung sa basketball, kung technical foul pala, pasensya naman. Foul yun, technical foul, ayan. Pero, ilalim natin yan, still an error, error ng player, ayan, error ng player, kasi nga, ay kunwari isushoot niya yung bola, pero itong tuhod niya dumikit sa nagwagwardya sa kanya. Ganyan tawag ito ay na-shoot yung bola 2 points. I don't know kung pasok pero foul, technical yun. Technical foul kasi nga sinadya niya. Isushoot niya yung bola, sinadya niya, ganun. Kasi nga, intentional yung ginawa niya pag ganun yung nangyari, So, tinatawag ka ng referee, technical. And then, nagreklamo ka pa. Ano yun? Yung parang ang tapang-tapang mo. Another technical. Ganun, technical. Alam mo yung mga referee, kapag sila po yung nagkukall ng technical, technical call, may action. Ganyan, technical. May action talaga. Tapos, pag sinabing technical, may 3.
may 3 free throw. Tama ba? Yung mga expert ka na basketball. Correct me if I am wrong kasi yan yung napanood ko nung nandun pa ako sa Pilipinas. Kasi fans din ako ng mga basketball dyan. Sumasama, nanonood. Ayan. May 3 points technical foul. 3 points. And then after na may shoot yung 3 bola, it's either may shoot o hindi. Basta nag-shoot siya ng 3 bola. Bola pa nila yun. Bola pa nila, plus pa nila yung bola. In favor pa sa kanila sa ginawang technical foul. Okay. Kaya saan na tayo napadpad sa technical error? Sana. Sa mechanical error sana. Napunta na tayo sa basketball. Ayan. Balikan natin yung mechanical error. Ano? Kasi nga yung barko, back to the issue tayo. Dun sa barko. Sa barko kasi, parang namamatay yung ilaw. Then parang sabi, parang may sunog. Di kaya, di ba, I don't know kung it's normal, may usok yung sa barko, ano. And then yung ilaw yata, yun yung technical na siguro, hindi tinignan ng mga mechanical staff. Staff ba yun? Tawag doon. Na dapat, bago naglayag yung barko, ay chinik nilang mabuti kung may problema or wala. O di kaya yung bago pahintulutan yung barko na pumunta sa sea, sa dagat. Di ba may tulay. Kung baga dito yung port niya, yung pantalan. Andito yung tulay. Lalabas yan, papunta dun sa dagat, Dapat may guide, nagtutur guide, kumbaga, may boat, tugboat daw ang tawag ng tugboat na nag-guide para sa ganun, yun yung susundan niya. Di ba sa aeroplano nakikita niyo yun, may gumaganon-ganon, o di kaya ay yung may guide, basta may guide bago po pakawalan yan, cargo ship papunta sa dagat, dapat may guide. Hindi yung pinabayaan na yung barko. Siguro nakatulog yung driver, yung captain. Late na nung makita niya, babangga na yan sa poste. Diba? Sa poste ng tulay. Okay, marami na akong nadaldal. Sana may nanalo dyan. About sa error or pagkakamali. Madaming ibig sabihin. Diba? Okay, stop na. Para kasi uwi na ako, ang oras ay 8:30 na. Uuwi na ako guys sa trabaho. Maraming salamat. Stop na guys. Sabihin ko na yung sagot. Stop. Okay. Again sa 1,500, 5 minutes to answer. And then the rest is bonus round. Ito po yung sagot. Ano kaya ang sagot? Na aking ilalagay. Lagyan ko nga ng Google Translate para walang magreklamo. Okay. Ang sagot ay natutukoy or determine. Ayan, determine sa English. Natutukoy. Mababasa ba? Natutukoy or determine. Determine. Kung i-explain natin both side, ayan. Sa ating buhay, normal po yung magkaroon tayo ng pagkakamali. Pero natutukoy natin kung paano ito isolve. Paano natin ito itutuwi. Paano natin gagawin tama. Diba? Yung error na yan, yung ating pagkakamali sa buhay. Diba? Parang sa barko, yung barkong nangyari. Yung barko na yun, hindi sana niya nabangga at hindi bumagsak yung ilang bahagi ng tulay dyan sa Maryland, o yung bridge na ang tawag dyan ay Francis Scott Key Bridge. Kung yung barko na yun ay bago siya pinaglayag, dapat dinouble check nila kasi nga ilang tonelada, yung taas niyang laki-laki, ilang tonelada yun. Tapos ang laking barko, di ba? Yung hahawakan ni captain, dapat kondisyon ka
captain para wala kang pagkakamali, ganun. I-check mo lahat ng possibilities na pala. Ito ba, very condition, parang yung yung pag-check mo pag may sabungan, di ba? Kung yung manok, bago mo siya ipasabong, tignan mo yung manok kung talagang maganda yung kanyang pagkakondisyon. Kung matalo man, at least satisfied ka na yung manok mo ay ginawa niya ang lahat. Pero ganun talaga, may time na parang hindi pa rin sapat. Yun yung error. Parang ginawa mo ng lahat. I did my best. But, ano yung kanta? Tugtungan nyo nga yun, nakalimutan. I did my best, but my best not enough. Ayun pala. Maraming salamat dyan. Sana may nanalo. Okay? Thank you very much. Again, happy Holy Week sa inyong lahat dyan. Ayan, isa na naman disgrasya yan. Kaya sana sa mga nandyan, guys, ingat kayo lagi ngayong Holy Week. Huwag kayo maglabas-labas. Ay mahirap na. Ang disgrasya nandyan lagi. Basta kayo po'y laging, pero dapat kayo po'y laging alerto, di ba? Nandyan lagi yung disgrasya, pero dapat kayo laging alerto. Kaya dapat lagi kayo natutulog kasi ang laging natutulog, laging panalo, di ba? Ang hindi natutulog, laging talo. Yan yung error nyo. Pag kayo pinatatalo, kulang kayo sa tulog. Okay. Bye-bye. Thank you.